Kung nagigipit na po kayo mga kapuso dahil sa mataas na singil sa kuryente, eto pakinggan at panoorin niyo po itong balitang ito. Sa isang barangay sa lalawigan ng Batangas, sinusubukan ng tinatawag na prepaid na kuryente. Para kayo magkakuryente, kailangan nyo munang magpa-load. Yan ang tinutukan ni Rauna Crisostomo. Alam nyo bang hindi na lang cellphone ang pwedeng loadan sa tindahan? Pati ang kuryente pwede nang maging prepaid. Sa inyong katabing tindahan pwede nang magpa-load para magkakuryente. Dito sa Barangay Bagong Tubig sa San Luis, Batangas, naranasan itong Mayo ang prepaid Kuryentex. 15 bahay sa barangay na ito ang nilagyan ng panibagong metro kasama ang bahay ni Christopher Ebreo. Nais kasing masubukan ng mga Chinese company na Zen Energy Systems Incorporated at Julong Electric Power Corporation of Shanghai, katulong ang Batangas Electric Cooperative, ang prepaid Kuryentex. Itinalaga nila ang isang tao na kumakatawan ng tindahan bilang tagalod ng kuryente. Oras na mag-blink ang metro ng isang bahay, ibig sabihin 50 pesos na lang ang load nito o paubos na ang kuryente, kaya't kailangan na nilang mag-load muli sa tindahan. Kapag nakapag-load ka na, makakatanggap ka rin ng text message bilang kumpirmasyon tulad ng kapag nag-load ka sa inyong cellphone. Ang 100 pisong load sa kuryente ni Christopher tumagal daw ng 1 linggo. Maganda rin ang prepaid kasi para sa mga kabahayan na gumagamit lang mas mababa sa 100 kilowatt ay mas maluag para sa kanila, sa aking naranasan. Kumbaga, ito ay nakasashay, ito ay nakatingi, no? And therefore, kung ang 100 piso ay gagamitin ng ating kababayan, ng consumers, meron silang about 3 days worth of electric load. Pero natakot nung una ang mga residente rito dahil baka 10 oras ng gabi maubos daw ang kanilang load at maputulan sila. Nakampante lang sila nang sabihin di naman daw nagpuputol ng kuryente pagsapit ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At kapag nagpa-load na kinabukasan, ang kinonsumo ng gabi, tsaka lang sisingilin sa bagong load na bibilhin. Si Greselinda lalo pang nainganyo sa parang remote na serbisyo ng prepaid Kuryentex. Dito maiiwasan, aalis tayo, may naiiwan pala tayo dito mga appliances na kasakat. Pwede nating ipakat sa kanila ang kuryente. Oo, pwede. Text lang din po. Te-text din. Tapos, halimbawa, umuwi ka na, i-text mo na lang sila na nasa bahay ka na. Bibigyan ka nila ng power supply na kuryente. Pabor din ng ilang nakasubok nito na ituloy ang proyekto. Pabor siya dahil unti-unti, sa tingin-tingin nga, nakaka-utay-utay ng pagbabayad. Unti-unti, pa-100. Kung ganun lang ang kakayahan nilang magagamit na kuryente o ganun lang ang sapat na pera para sa madali ang pagkakaroon ng kuryente, pabor po doon sa maliliit na gumagamit. Ang Meralco pinag-aaralan pa rin ang prepaid electricity service para sa Metro Manila. Pero nung nakaraang buwan, sinabi na rin ng Meralco na susubukan na rin nila sa susunod na taon ang prepaid Kuryentex. Magandang serbisyo raw ito sa mga nais makontrol ang kanilang gastusin, mga bahay na may nakatirang maraming pamilya at sa mga nangungupahan at kanilang landlords dahil matitiyak ng walang maiiwang hindi bayad na bills. Pero ayon sa eksperto sa energy economics na si Peter Liu, hassle daw ito sa mga kailangan ng walang putol na serbisyo tulad ng mga nagnenegosyo. Yung mga prepaid phones, yung mga users ng prepaid phones, diba? Nangyayari pa rin yung, yung nakakalimutan nila mag-load. With phone siguro, that's already inconvenient. How much more kung yung kuryente pa yung biglang mawala sa bahay nyo. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras.